Assalamualaikum mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng linggo. Narito tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. And then, saan ang programa natin ay binabasa natin ang daily Bible reading, Catholic daily Bible readings na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. And before we will start, let's offer a short prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I praise you and I thank you, Lord, for your goodness and mercy to us, for waking us up, for giving us another new life, another new day, another opportunity, another blessings, another privilege, Lord. I thank you for your mercy. We thank you for your kindness. Thank you for keeping us safe for this last week. Thank you for blessing us. Thank you for carrying us. Thank you for all the blessings that we receive from you. And this morning, O God, we pray and we ask forgiveness from all of our sins, through our words, actions, and thoughts. And the things we're supposed to do that we fail to do, and the things we're not supposed to do that we do. We ask forgiveness from all of it, O Lord. I ask you to bless those people we have associated yesterday. Bless all of them, especially the place in Immaculate Heart of Mary, headed by Kuya Edwin and Ate Ana. To bless all of them. Let's out your hand upon them. And we entrust you this morning as we talk about your word, as we share about your word. Bless us and speak to us, O God. And make our hearts like a fertile soil that your seeds may grow and will bear fruits and have abundant harvest. And we are claiming also your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord, we entrust you this day. May your name be glorified and praised. And we rebuke any evil spirit, any evil intentions, any encroachment of the devil and his minions in this program. In the name of Jesus Christ of Nazareth, with your most precious blood, we pray. We thank you, and to you the glory, honor, and praise in Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you, with the intercession of the Blessed Virgin Mary and Saint Michael, the Archangel. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. That ba? Good morning. Thank you. Okay. So, isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. So, nabati din natin yung iba pa natin yung mga nagtatap ng screen. Si Det ba? Clifford, si Lavis family. Okay. Okay. Ginabati din natin si Brother Romy Nunez, si Brother Joseph John Quijano, at si Mystery of Faith, si Ecclesia Catholis. Okay. And the gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke chapter 13 verses 1 to 9. Glory to you, Lord. At that time, some people who were present there told him about the Galileans whose blood
Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. He said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people were killed when the tower at Siloam fell on them. Do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There once was a person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, shalom mga kapatid. Kakay, good morning. Shalom mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikisa. Hi, Brother June. Good morning. Okay. Hinahanap ko yung gospel last other day. Balikan ko muna. Kasi may relations yung part ng gospel ng last other day sa Ebanghelyo ngayon. Yan, okay. Sa Matthew 21, tama. Yes. Happy Sunday, Brother June. Good morning. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay ang pinaka-title dito is actually a call to repentance. Kasi itong nangyari doon sa itong mga tao na nagkwento or nagdala ng balita sa ating Panginoon Kristo about dun sa mga Galileans na whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. Nangyari daw po ito sa Mount Gerizim, mga kapatid. So, sa Mount Gerizim, kung saan ay si Pilato ay pinapatay niyo itong mga tao na ito sa
habang sila ay naghahandog sa templo doon sa Mount Gerizim. So, ito yung balita na dinadala ng mga tao sa Panginoong Jesucristo. And then another is yung mga Galileans. He said to them in reply, "Do you think that because those Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all others?" And then, yung ikalawa, by no means, but I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower at Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everything else who live in Jerusalem? By no means, but I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. So, itong mga tao kasi ni mga kapatid, sa lumang tipan o sa kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo, alam naman natin na sila, every time na may halimbawa may kapahamakan o may mga misfortune na nangyayari sa kanila, ang kanilang bakit Easter Sunday na ba, bro? Bakit Brother June? Bakit pala nasabi mo yan? Okay. Nakaputi na ako kaya Easter Sunday. Para tipid sa labahin, Brother June. Okay. Ang mga tao noon sa panahon ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid, na kapag may mga misfortune na nangyayari sa isang tao, ay lagi nilang ina-associate na dahilan dun sa makasalanan yan, kaya ganyan yan. Diba? Even until today, maraming mga ganyang mentality ay nag-iisip sila na kapag may mga misfortune or may mga kasawiang dumarating sa isang tao, sasabihin nila dahilan yan sila ay mga makasalanan. Yun yung mentality. Diba? Kaya nga noong itong si Goldagal ay namatay, maraming natutuwa. Pero sa atin, yung si Jelena, nung nagsalita si Jelena sa atin, ay hindi natin hinangad na mamatay si Jelena. Diba? Yung babae na ginawang sign, ang sign of the cross. Diba? It offends us. At saka yung isang stand-up comedian din, yung sino ba yung isang stand-up comedian na nagsalita din siya ginawa niya ng blasphemy yung about sa Eucharist. Hindi tayo nagsalita na mamatay siya. But because he offended, he violated the law, ay nagkaroon siya ng kaso, ay nakulong siya, nagkaroon siya ng warrant. So hindi natin hinangad na mamatay siya, kasi hindi tayo pro-EJK eh. So, yun yung nangyari sa kanya. Pero hindi natin hinangad. Kasi hindi ganon yung pag-uugali ng Panginoon. Kaya nga nung nagdala ng kwento itong mga tao nito sa Panginoong Jesucristo, sinabihan niya, kumbaga parang pinasubalian niya yung kanilang pag-uugali. Kasi nga noon, kapag nagkakaroon ka ng misfortune, halimbawa wala kang anak, diba, sasabihin nila sinumpa ka. Kaya nga si Ana na anak ni Elkanah, asawa ni Elkanah, si Elizabeth, and the rest of other characters na hindi nagkakaroon ng anak, nung nagkaroon sila ng anak, ganoon na lamang kanilang galak. Sabi niya, inalis mo sa akin ang ano ang term nito? Kasi ang mentality ng tao noon, na kapag ganun yung estado mo, they are thinking, because you have been cursed because of your sin. Yan, mga kapatid. Kaya nga itong mga tao na ito, sinansala kaagad ng Panginoon. Huwag ninyong akalain na ang mga taong iyon na pinapatay ni Pilato habang sila ay naghandog sa templo ay mas makasalanan kaysa sa mga tao dito sa Jerusalem. Hindi. Pero kung hindi kayo magsisi, mapapahamak din kayo. Diba? Then yung 18 Galileans.
Kung babasahin natin dito sa footnote ng Luke chapter 13, mga kapatid, it really happens na nangyari yon, pero sa mga, ito, basahin natin na. Nangyari talaga yun. That is historical na nakatala yung nangyari na yon. Sabi dito basahin natin ang konti. Okay. Yung slaughter of Galileans by Pilate is unknown outside Luke, but from what is known about Pilate from the Jewish historian Josephus, such a slaughter would be in keeping with the character of Pilate. Josephus reports that Pilate had disrupted a religious gathering of the Samaritans on Mount Gerizim with the slaughter of the participants. Yun, kasunod sa Antiquities 18 verses 86 to 87. And that on another occasion, Pilate had killed many Jews who had opposed him when he appropriated money from the temple treasury to build an aqueduct in Jerusalem. Jewish War, chapter 2, verses 175 to 177. And the Antiquities 1860 to 62. Yan. Nangyari talaga itong mga pangyayari na ito, though it wasn't detailed in the Gospel of Luke or other synoptic gospel. So, itong mga tao na ito, since na they are associating misfortunes doon sa kasalanan. Yan, yung mga mentality ng mga Pariseo at mga Hudyo na akala nila noon na lahat ng mga misfortunes, it is because of sin. Kaya nga kung titingnan natin, may reference tayo na makikita dito mga kapatid, dito sa John chapter 9. Diba? Sa John chapter 9, meron ditong reference related dito sa sinasabi natin mga kapatid. Punta niyo po sa John chapter 9. Ito sa John chapter 9, nasabi rito, sa verse 1, ito yung mga tanong ng mga Hudyo. Yun yung sinasabi natin. Kasi every time may mga misfortune sa iyo na mangyari, mga bagay na hindi magaganda sa iyo, they are always associating na ito'y dahilan sa pagkakasala. Sabi rito, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? So you see, diba, iniisip nila, even the disciples, na kapag may mga hindi magandang nangyari sa isang tao, nag-akala sila na maaaring kasalanan ng magulang or kasalanan ng anak. Pero ang sagot ng Panginoon, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan niya. Kasi itong bulag na ito, talagang nahayag sa pamagitan ng bulag na ito ang kapangyarihan ng Diyos kasi ipinagaling ng Panginoon Kristo ito. Or there are times na kung hindi man gumaling yung bulag, makikita natin na maraming mga bulag ay nagiging motivation sa mga hindi bulag. Bakit? Pero maraming mga bulag magagaling kumanta. Maraming mga bulag, may nakita nga tayong bulag na despite na nabulag siya, nagtatrabaho pa rin siya. Sa India yun, isang Indian. Mabibigat yung pinapasan, inaabot lang sa kanya, then ipasa niya rin doon sa iba. Or may mga bulag na despite they are blind, magaling kumanta, magaling tumugtog. Di ba napaparangalan ang Diyos with that? Na despite of their infirmities, despite of their physical problem or visual impediment, ay nakakagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi magagawa ng mga taong normal. So nagiging motivation sila. With them, napaparangalan ng Diyos. Di ba? So ang thinking ng mga tao na kapag ganun ang sitwasyon ng tao, ay kasalanan na kaagad. Ito yung sinasabi sa John chapter 9, verse 1 to 2. Okay? Yan, mga kapatid. So, ganun din yung mentality ng mga tao na lumapit sa Panginoong Jesucristo. They are thinking na since namatay yung mga tao habang naghahandog, mga makasalanan yon. Yan.
Yan, sa atin ngayon, meron din tayong marami din mga taong ganyan. Marami mga taong ganyan ngayon. Na pag may nangyari sa'yo maganda, hindi maganda, ayan, dahilan kasi yan ng ganyang ugali yan. Pero kung titignan natin mga kapatid, na ang Panginoon hindi niya nais na ang tao ay mapahamak sa estado ng kasalanan. Tandaan natin yan mga kapatid ha. God doesn't want us na mamatay sa ating kasalanan. Hindi niya nais na ang tao ay mamatay sa kasalanan. O, di ba? Ang sinasabi sa Ezekiel 33:11, nabanggit natin the other day, basahin natin ulit para ma-memorize na natin mga kapatid. Ito mga sinasabi ko, ma-memorize na natin talagang kasi interconnected tong sinasabi ng banal na kasulatan mga kapatid. Lalo na ngayong panahon ng Quaresma, ang sabi dito ng Panginoon, akala nyo ba na sila higit na makasalanan? Ngunit kung hindi kayo magsisi, mapapahamak din kayo. So sinasabi natin mga kapatid, na ang Diyos kailanman, hindi niya ginusto o hindi siya matutuwa na ang kanyang bayan o ang tao ay mamatay sa kanyang kasalanan. God is always giving us the opportunity na makapagbalik loob tayo sa Kanya. Kaya nga yung, alam nyo ba, ito experience ko ito mga kapatid. Kalimitan na, lalo na ngayon kapag malakas ka pa, hindi ka magbagong buhay, talagang God will still give you an opportunity pagdating ng araw na mapagsisihan mo yung kasalanan mo. Alam mo anong mangyari? Itong mga tao na ito, mga matitigas ang kalooban, alam nyo, pagdating ng araw mga kapatid, kapag hindi ka magbabago sa panahon ng iyong kalakasan, alam nyo, kalimitan ng mga taong ito na matitigas ang kalooban, matitigas yung puso, nasa panahon ng kanilang kalakasan na hindi magbagong buhay, hindi magsisi sa kanilang kasalanan, alam nyo ba ang mangyari? Pagdating ng araw, alam mo, marami akong nakakilala na magbibidridden ng napakatagal. Magkakasakit, mabibidridden, ang tagal. Hindi lamang ikaw magsasuffer, pati yung pamilya mo magsasuffer. Totoo yan mga kapatid. Ayun, yun yung Brother Jude, yung binanggit natin kanina, yung bulag. Tama, mapalad ang yung sabi ng Panginoon yan kay Tomas, 'di ba? Mapalad ang sumasampalataya sa akin kahit hindi nila ako nakikita. So yung mga kapatid, kapag ikaw ngayon, halimbawa, namumuhay ka sa estado ng kasalanan, talagang God is giving a chance. Kasi pagdating ng araw, alam mo, kalimitan ng mga taong yun, mabibidridden na matagal, magkakasakit na matagal. Talagang makikita mo na andun yung binibigyan talaga ng Panginoon na mapapurify siya. Kaya talagang kung hindi ka pa rin, talagang magmatigas ka pa until now, ganun mangyari. Marami pa ako nakita at marami kami napuntahan, marami po kami nabisita ng mga may sakit. Hindi lamang yung may sakit magsasuffer, kundi pati yung pamilya. Mga kapatid. So, hintayin pa ba natin yun? Kasi hindi nais ng Diyos na mapahamak ng tao sa estado ng kanyang pagkakasala. Kaya yung itingking ng mga tao na lumapit sa Panginoong Jesucristo na nagdala ng balita na pinapasay ni Pilato yung mga tao na yun habang naghahandog sa Gerizim, sa templo sa Gerizim, dun sa northern tribes, sa 10 tribes, sa Samaria, ay hindi yun sila higit na makasalanan kaysa sa mga taga-Jerusalem. Na ang ibig sabihin, hindi kumo sila ay napahamak, sila ay makasalanan sapagkat ang katotohanan na ayaw ng Panginoon na mapahamak ng tao sa panahon na siya ay nasa pagkakasala. Ayan ang sinasabi dito sa Ezekiel 33:11, mga kapatid. Ito sinasabi dito,
answered them, "As I live, says the Lord, I swear." Sinusumpa ko, sabi niya, I take no pleasure in the death of the wicked man. Hindi natutuwa na ang Diyos, hindi natutuwa ang Diyos na ang tao ay mapahamak na nasa estado ng pagkakasala. Kaya salungat yun sa pag-uugali ng marami sa atin na EJK kaagad. Parang katulad ng isang sekta, gusto nila nagsasalita na kaagad kasi tinuligsa sila sa kanilang pananampalataya. Nagde-desire na kaagad ng kapahamakan doon sa tao na nagtumuligsa. Sa atin, hindi ganon. Dapat ang mentality natin, mahabag tayo sa tao na yun. Sapagkat kung hindi tayo mahabag, kung kahabag-habag yung kanyang kalalagayan, yung ginagawa niya, sapagkat kapag mamatay siya, pananagutan niya yung kanyang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Kaya ang sinasabi dito sa Ezekiel 33:11, kaya salungat ito sa mga pro-EJK, na kapag adik pa tayo na kaagad. Di ba? Oh. Ito mga kapatid. As I live, says the Lord, I swear, I take no pleasure in the death of the wicked man, but rather in the wicked man's conversion, that he may live. Turn from your evil ways. Why should you die, O house of Israel? Mga kapatid, so hindi nais ng Diyos na mapahamak. Sa panahon ng iyong pagkakasala. Kasi kung prese, di ba? Hindi naman dahilan maawa tayo sa kanila. Pero yung style na panahon na yun, di ba? Mga ordinary addict lang namatay. Yung warehouse na nahulihan ng ilang bilyong drugs ang nakulong, ang caretaker. Pero yung may-ari, di ba? So, unfair pa rin yung justice na yun. Hindi pa rin justice yun. Ito kung mananampalataya tayo, kung Kristiyano tayo, kung naniniwala tayo sa Diyos, ito yung dapat nating pag-uugali. Ezekiel 33:11, hindi tayo natutuwa na mamatay ang isang tao sa kanyang pagkakasala. Bagkus nais ng Diyos magkaroon ng conversion. So, paano magkaroon ng conversion kung patay na? So, ang conversion mangyayari kapag nahuli sa ipakulong. At saka ma-source out dapat saan ito nagmumula. Saan nagmumula itong mga drugs na ito? Di ba? Noong panahon ng EJK, ang walang mga nahuling mga malalaking mga malalaki. Puro lang mga nasa ibaba. Hindi na source out kung saan ang source. Diba? Okay, pero ito yung tignan natin. Kung talaga tayong mananampalataya at naniniwala tayo sa salita ng Diyos, ito ang linaw nito. Sige, kontrahin nyo nga. Sige nga. Si mismo sa amin parokya, Brother Jun Talagang di ba? Tsaka may isang sekta pa nga na talaga nagpa-print sila ng ganito at saka nilalagay sa sakyan nila May kulay pa Kasi kapag ganun yung mentality natin, ay ang damdamin natin ay hindi sa Diyos. At the same time, hindi naman talaga ganun. Kasi tingnan natin, yung example lang mga kapatid. Example lang. Yung nahuli, yung warehouse, nahuli lang yung caretaker. Caretaker lang siya. Wala namang kamuang-muang nun. Baka hindi nga niya alam kung ano yun Once na ginagawa natin yun at sumasang-ayon tayo sa ganun, ay
salungat yung ating pagkatao, salungat yung ating sinasabi sa ating pinanampalatayanan. Hindi parang pwede na kayo doon sumali doon sa isang grupo na yun. Kasi hindi yan ganyan ang ugali ng Diyos, mga kapatid. Okay. You see? So nais ng Diyos, hindi niya nais na tayo mapahamak. Kasi ang sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 2, 3, and 4, mga kapatid. Okay? 2, 3, and 4. 1 Timothy 2, 3, and 4. Ito ang nakalulugod. Ito daw sabi niya, ito ang nakalulugod. 1 Timothy chapter 2, 3, and 4. This is good. Sabi niya, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. This is good and pleasing to God, our Savior, who wills everyone to be saved and to come to the knowledge of truth. Na nais ng Diyos at kalooban ng Diyos at nakalulugod sa Kanya na ang mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya yung sinasabi sa Ezekiel 33:11 na nais niya ang tao ay magbagong buhay. Ayaw niya na matao mamatay sa kasalanan. Okay? And then, yung sinasabi pa rito sa 2 Peter chapter 3, as a matter of fact, na kung bakit daw nadidelay yung pagbabalik ng Panginoon Kristo, or sinasabi ng iba na masamang damo mamatagal mamatay, it is because binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Hindi dahil lang doon sa masamang damo ka. Ano sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid, na hanggang sa ngayon, bakit hindi pa rin daw tinutupad ng Panginoon Kristo yung kanyang sinasabi? Kaya nga pagdating ng araw, hahamakin tayo dito ng mga mananampalataya. Ang sabi dito, verse 3, umpisa natin, know this first of all, that in the last days, scoffers will come to scoff living according to their own desires and saying, where is the promise of the coming? From the time when our sisters fell asleep, everything has remained as it was from the beginning of creation. You see, ahamakin tayo. Kasi bakit? Ang tagal-tagal na niyang pinapangaral nyo. As a matter of fact, di ba, every Sunday, every Mass, kinakanta or nire-recite natin yung memorial acclamation. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Bakit until now, wala pa rin? Yung sasabihin daw sa atin, mga kapatid. Pero ang sagot dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi dito, mga kapatid, so related ito dun sa binabanggit natin, Ezekiel 34, 1 Timothy chapter 2 verse 4, 2-4. Ay sabi dito, but do not ignore this one fact, beloved, that with the Lord, verse 8, one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. Verse 9, the Lord does not delay His promise, as some regard delay, but He is patient with you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. Yun. That is why until now, hindi pa rin bumabalik ang Panginoon Kristo. It is because He is giving us a chance to come to repentance, sa pagbabalik loob. Kasi hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Kung sakaling mapahamak ka man while you are in the state of sin, sapagkat ito'y talagang ginusto mo na, mga kapatid. Di ba? Paano kung hindi ka mapapahamak? Halimbawa, kung araw-araw ka umiinom ng alak, kahit hindi ka pa nakakain, inom ka na ng alak, wala namang okasyon. Di ba?
yung pinagsasabihan ka ng mga mahal sa buhay mo, maybe those are the words of the Lord na pinaparating sa iyo through your loved ones. Pero ini-ignore mo pa rin until such time na nagkasakit ka. Di ba? Talagang tayo na mismo ang gumawa ng ating kapahamakan. Meron dito meron sa mga Bible na merong mga tao na gumawa ng sarili niyang kapahamakan. Gumawa siya ng sarili niyang kapahamakan, mga kapatid. At yun na itinutukoy niya kay Judas, di ba? Okay. Hanapin natin. Kaya may sinasabi dito sa Proverbs chapter 16 verse 16. Mga kapatid, puntahan natin Okay. Sabi niya, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, then pagkatapos, ibabalik niya ang sisi sa Panginoon. Proverbs 16 yata yun. Okay. Okay. Ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, then ibabalik niya ang sisi sa Panginoon. Okay. Sorry. Ito, basahin natin ito sa sinasabi sa mga Kawikaan 16, mga kapatid. Mas related pa rin ito sa sinasabi na ang namumuhay ng matuwid ay lumalayo sa kasamaan at ang nag-iingat ng kanyang sarili ay nalalayo sa kapahamakan. Okay? Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan. Ayan, gumagawa ng kapahamakan sa sarili, hindi dahilan sa gusto ng Diyos. At ang nagmamataas ay babagsak, hindi na higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpakumbaba kasama mga hirap kaysa mamuhay kasama ng mga yabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Ang taong nakikinig kapag tinuturuan ay unlad at ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Ayan. Kaya hinahanap natin yung sinasabi na okay. Kantila, hanapin mo natin. Sabi niya, pinapahamak ng taong kanyang sarili tapos ibinabalik ang sisi sa Panginoon. So talagang merong napapahamak, it is not because kalooban ng Diyos. Katulad ng binanggit natin kanina sa John chapter 9, na hindi ko muna may mga kapansanan ay dahilan na sa kasalanan. Kundi may mga pangyayari sa buhay natin na kuminsan tayo na may kagagawan. Okay, hanapin natin Verse 3. Kawikaan 19 verse 3, mga kapatid. Talagang kung meron mang napapahamak, hindi dahilan sa kagustuhan ng Diyos. Kuminsan, it is because out of our negligence, it is because kagustuhan natin. Halimbawa, yun nga, sabi natin kanina, basta patungkol sa pag-iinom sa alak. Kung araw-araw ka ba namang umiinom ng alak, kahit hindi ka pa kumain, wala namang okasyon, talaga magkakasakit ka. Di ba? Mayroon talagang ganun na napapahamak ka, it is because kagagawan mo. Pero hindi pa rin kagustuhan sana ng Panginoon yun. Na ganun na mangyari sa iyo. Okay, sa Proverbs, Kawikaan chapter 19 verse 3. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi.
Di ba halimbawa, nagkasakit tayo. Bakit kung totoong Diyos, bakit hinayaan niya ako na magkasakit? Di ba? Bakit hinayaan niya ako na magkasakit? Nung nagkasakit, dahilan sa biro mo, walang tigil sa kainom. Tanong ko po, may si Mabuting Gawa, member yata to ng MCGI. Tanong ko po, may utos ba uminom ng alak kahit madaling lang? Ano yung madaling lang? Madaling lang. About sa pag-iinom ng alak, sa kawikaan naman yan, kapatid. At saka yung sakana. Kaya mo, alam mo bakit naubusan pala yung sakasalan sakana? Di ba? Yung sa John chapter 2. Kasi ang celebration pala ng kasal noon, mga kapatid, is 1 week. Ngayon, 1 week, mga kapatid. Yung 1 week na celebration ay maubos talaga yung alak. Kaya ilang liters yung yung 6 yung ginawa ng Panginoon na tubig, ilang tapayan? 6. Di ba mga kapatid? May 6 na tapayan. Ay, si Rivel Gueta, pre, may ka pala dyan. Kailan mo yan sa sabong? Si Rivel Gueta naman, para kang nakakita ng tao na may bit-bit na manok. Ang hatol mo kagad ay sa bungero. Ikaw naman, Rivel Gueta, na member ng Inc., ay narinig mo lang yung tunog ng manok sa bungero na ako, sa kapitbahay ko yun. Talaga to, sir. Ay, rest in peace na lang kay Gold Dagal, saka kay Father Nilo, saka kay Marcos Mataro. So yun mga kapatid, hindi nais ng Panginoon. Kaya kung ikaw, ang sekta mo ay sumasang-ayon sa AGK, or kahit katoliko ka na sumasang-ayon sa AGK, na gusto mo mamatay na kaagad doon, salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan. At isa pa, ang mamamatay tao ay ang Diablo. John chapter 10. Ayaw ng Diablo na ang tao ay makapagsisi ng kasalanan. Gusto niya patay kaagad para mapunta sa kanya. Kaya kapag ang damdamin mo ay katulad ng gayong mga tao, yung sekta mo, sumasang-ayon sa pro-AGK, yan ay damdaming mga Diablo. Mga kapatid, John 8:44, siya ay mamamatay tao niya at sinungaling. Yan din yung sinasabi sa John chapter 10, verse 10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Contrary, na parito ang Panginoon upang magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Rivel Gueta, nabasa mo ba talaga ang real story ng Inquisition? Napanood mo ba yung documentary ng BBC? Na at least ang BBC, hindi sila bias. Napanood mo ba talaga kung ano ba ibig sabihin Inquisition? At bakit may Inquisition? Nagkaroon ng Inquisition? Okay, halata na dahil kwento lang, hindi ka talaga nagbasa ng sarili mo at nag-research kung ano yung sinasabi ng Inquisition at kung paano ito nag-ugat. Bakit nagkaroon ng Inquisition? Ang Inquisition ay parang korte yan, inquiry. Kaya yung Inquisition, parang nag-investigative body yan. Kasi noong panahon na yon, ang mga community natakot sila. May brother, nabasa mo ba yung article na kasi nung panahon na yon, mga kapatid, kung titingnan natin sa Old Testament, di ba nung panahon ni na Joshua at Caleb, sino ba yung nagkaroon ng salot sa community? Di ba?
nagkaroon ng salot doon sa community, So, sino yung tauhan ni Moses na pinatay niya yung naging sanhi ng salot. So, yung panahon ng Inquisition, ang mga community, kapag nabalitaan ka na, halimbawa, witchcraft, nagpa-practice ka ng witchcraft or witch, ang community, since sa panahon noon, yung pandemya, takot sila sa mga pandemya. Wala pang gamot noon. Kaya kapag malaman ka nagpa-practice ka ng witch, is papatayin ka. Kasi ayaw nila na lumaganap yung salot sa community. Kaya nung nangyari yun, nagkaroon ng inquisition, nagkaroon ng body ng inquiry. Yung board of inquisitor. Totoo ba talaga na witchcraft ka, na witch ka? O gumagawa ka ng kasalanan? Okay. Ikaw ang kwentong kutsero, Riwel. Kasi unang-una, hindi mo talaga nabasa yung totoong kasaysayan ng Inquisition. Salita ka lang ng salita din. Obvious naman. Kasi kung talaga nagbabasa ka ng kwento, totoong kwento ng Inquisition, kahit yung kwento ng BBC documentary, hindi ganyan sa sinasabi mo. Obvious lang na hindi ko lang alam kung ministro ka or member ka lang. Alam naman natin ang style ng sa inyo is kung ano lang yung sinusubo sa inyo, yan lang yung sasabihin nyo outside. So hindi naman nakapagtataka yun. Mas kwentong kutsero yung sa iyo. General, yung paghingi ni Pope John Paul II, general na pangkalahatan yun. Maybe the church nagkaroon din ng mga shortcomings. Bakit? Hindi naman talaga mapipigilan ng community yung inquisition, yung pagpatay ng mga tao sa mga nagkakasala. Kasi ito nga, salot dito kaya. Ang naging dahilan yan, mga kapatid, sa mga hindi na, kaya magbasa kayo ng about sa Inquisition, pakinggan nyo yung kuha ng BBC documentary about Inquisition. Kaya ang fear ng mga tao, sa panahon ng lumang tipan, na kapag magkaroon ng salot dahilan sa merong tao sa community na gumagawa ng masama dahilan doon sa ginawa ng tao, apektado yung community. Kaya ang gagawin ng community, i-execute yung gumagawa ng kasi nag-ugat yan doon sa Old Testament, mga kapatid. So, natatakot sila. Kaya nga, pagdating nung panahon ng Inquisition, ganun yung ginagawa din ng mga community, mga kapatid. Then, kaya nagkaroon ng Inquisition. Nagkakaroon ng investigation. Bakit? Totoo ba ito? Kasi gusto ng simbahan, iligtas yung mga hinatulan ng community. Yan. Saka, ang sinasuggest sa inyo, mga kapatid, yung about sa Inquisition, huwag kayo basta-basta maniwala sa sinasabi ng mga ministro kasi isa yan sa mga trick na ginagawit nila na ang Catholic Church nag-commit ng atrocities through Inquisition. Pero ang purpose ng Inquisition, investigating body yan para yung hahatulan ng isang komunidad. Kasi kahit sa mga movie, nakita nyo, naabutan nyo naman siguro yun. Yung isang kapag napagkamalan ka na nagpa-practice ka ng witch ka, ay susunugin ka ng community kasi takot sila magkakaroon ng salot.
At kapag magkasalot, damay-damay lahat. Wala pa noong mga gamot na katulad sa atin. Nakaka-discover tayo yung gamot. Diba? Yung mga pandemya na yan. Diba? So, ganun yung takot ng tao. Kaya noon nagkaroon ng inquisition, yung mga inquisitor. May movie nga ako napanood niya na yung mga kababaihan, inimbestigahan sila dahilan sa napagkamalan silang mga witch sila. Hinahanap ko sana yung mga kapatid doon sa panahon ni Salot. Yung Salot na yun, kaya hanapin mo natin. Yan mga kapatid. So, balik tayo sa Ebanghelyo. Kaya kung ang pananampalataya mo, mga kapatid, kung ikaw, ang pananampalataya mo or ikaw, sumasang-ayon ka na kapag ang isang tao ay makasalanan, okay lang na mamatay, hindi yan yung damdamin ng Diyos. Yun yung sinasabi natin, mga kapatid. Ezekiel 33:11, 1 Timothy chapter 2 verse 2 to 4, and then 2 Peter chapter 3 verse 9. Kaya kung panahon na pinagpapatay yung mga adik, sabihin mo okay lang yun. At yung ibang sekta nga, di ba, nagpagawa pa ng ganyan. Di ba, may 3 kulay pa, inilagay nila sa kanilang mga sasakyan. Nagpapatunay lamang na hindi talaga hindi yan gawain ng Panginoon. Kasi kung gawain yan ng Panginoon, sabi doon sa Ezekiel 33:11, hindi kinatutuwa ng Diyos na ang makasalanan yung matay sa kanyang kasalanan. Namatay si Guldagal, tuwang-tuwa pa sila. Deserve, justice. Ibig sabihin, mga pro-EJK talaga. Wala yung sikat na si Gabriel Pangilinan. Yung comment niya, halatang halata. So, sa atin, never. Kasi hindi talaga nais ng Panginoon yan. Even us, kung bakit buhay pa tayo hanggang ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon ng mga pagsisi, mga kapatid. Okay? So, 2 grupo yung namatay. Ang sabi ng Panginoon, by no means. Hindi dahilan sa kung namatay sila o napahamak sila sa panahon na ng kanilang pagkakasala, ay makasalanan na sila. Ngunit kayo, kung hindi kayo magsisi, mapapahamak din kayo. Kaya nga, until now, binibigyan tayo ng Panginoon ng ample time na makapagsisi, mga kapatid. Kasi ang purpose, kung bakit hanggang ngayon di para bumabalik ang Panginoong Jesucristo, because He is giving us a chance. Kasi sa panahon ng kanyang pagbabalik, mga kapatid, wala nang there is no more chance. Parang katulad ng kwento na isang instance na may isang binata na nalaglag yata or attempted to kung suicide ba yun, naligtas siya ng isang binatilyo. Then later on, itong mama na yun na niligtas sa isang binatilyo ay nagkita sila in a courtroom. Sabi nung binata or yung tao na niligtas ng mama, kilala kita, sabi niya. Ikaw dati yung nagligtas sa akin. Ang sagot sa kanya nung tao na yon, na judge na pala during those times, ako ang nagligtas sa iyo. During those times, ako ang nagligtas sa iyo.
But here in the courtroom, I will be your judge. Kasi nag-commit siya ng crime eh. But here in the courtroom, I will be your judge. Ganon din sa atin. Iniligtas tayo ng Panginoon sa ating pagkakasala. At sa pagkaligtas niya sa atin, supposed to be, niligtas na tayo sa ating mga kasalanan, pero after niya tayo niligtas sa ating kasalanan, ano yung ginawa niya natin? Binigyan kasi tayo ng kalayaan eh. Di ba? Kaya hindi totoo yung once saved, always saved, mga kapatid. Kasi, ang sabi doon sa Matthew 24, di ba? Ang sabi doon, ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. At kung bakit hanggang ngayon, buhay ka pa, despite you are doing wicked things, it is not because masamang damo ka kasi. It is because, yun pala ang pinaka-reason, it is because God is giving us a chance. Yun yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 9. At yung chance na yan, since 33 AD until now, grace period. It is our grace period. It is God's grace period for us. Hi, Mr. Rufay, good morning. Di ba sa mga company, may grace period? Yung malate ka ng up to 5 minutes, walang kaltas. Minsan na iba, hanggang 15 minutes eh. Pero kapag sumubra na, meron na. Those are grace periods. Yung grace period natin simula ng 33 AD until now. Yun yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi pa na pinatupad ng Panginoon ang kanyang sinasabi na pagbabalik niya sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga itong 40 days of Lent natin is a time of chance to return to God. Mga kapatid. Yan nga Brother Jun umalis eh. Paano sila maligtas kung umanap pa ng ibang simbahan? Oo. Samantala, nagtatagla ang Panginoon ng isang simbahan. At ang simbahan na ito ay hindi matatalikod. So, yan mga kapatid. And then, balikan natin ang Ebanghelyo. So, of course, titingnan din natin na may mga tao talaga napapahamak. Yun nga, sa Proverbs chapter 19 verse 3 kanina, ipinapahamak, hindi dahilan sa gusto ng Diyos na mapahamak tayo sa ating kasalanan. Pero may sinabi dun sa 2 Peter, sa Proverbs 19 verse 3. Sabi na, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos ibagsak niya ang sisi sa Panginoon. The same with us, mga kapatid. Marami sa atin na kapag nagkasakit niya, bakit kung totoong Diyos, bakit pinabayaan niya ako? Ang totoo niyan, yung mga taong nag-remind sa iyo na tigilan mo na yan, ay yun yung mga salita ng Panginoon na pinaparating sa iyo sa pamamagitan ng iyong kapwa, sa pamamagitan ng iyong mahal sa buhay. Kung bakit ka nagkakasakit, that is also an opportune time for you to return to the Lord. Kasi kung nagmatay ka sa pagkakasala mo, ano na mangyari sa iyo, kapatid? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina kapag ang isang tao sa panahon ng kanyang kalakasan ay hindi magbagong buhay, pagdating na araw na matanda na, doon mo maranasan yung suffering for you to be purified. So, hintayin mo ba yun? O at least ngayon, umpisahan mo na magbago. Tiligilan mo na yung kawalang kaparakang bisyo. Di ba? Sigarilyo. Ano justification mo dyan? Sa probinsya, of course, justification ng mga tao doon kasi malamok. Di ba? Hindi mo talaga ma-justify ang sigarilyo. Ang inom, ma-justify mo pa. Pero kung ang inom, araw-araw mo namang ginagawa,
bisyo na yan. Pag bisyo na mga kapatid, yan yung nagkakasala ka na. Pag mamalabis, kapag bisyo na walang tigil, that is a part of gluttony. Violation na yan sa 7 capital sins. Gluttony. Gluttony yan. Nagsusuka na, inom ka pa rin ng inom. Oo, Brother John, merong ganun eh. Nagbago ng simbahan. Pero yung ugali, ganun pa rin. Kita ko. Tapos kapag paglabas ka ng simbahan, instead na nakangiti, maliwalas yung mukha, parang galit. Nakita ko dito, Brother John, kapitbahay namin. Nagbago ng dating Katoliko, nagbago dun sa Pero ang lakas pa rin manigarilyo. Ang lakas pa rin uminom. At ang iba pang ito, mamamatay tao pa rin. At sumasang-ayon din sa pagpatay. Di ba? Anong pagkakaiba? Nagbago lang ng identity. O di kaya, kung Katoliko man ay hanggang ngayon, nagsiserve na sa Panginoon, puno pa rin ng bisyo. Kasi marami yung kahit mga lay minister, Brother John, di ba? Marami mga lay minister, malakas pa rin uminom, malakas pa rin manigarilyo. Nagbago lang ng uniform. Nagbago lang ng identity. So you see? Yes, Brother Romy, totoo yan, di ba? Sangayon ka dyan, may mga kilala tayo. Sa akin, nung New Year yata yun, bumili ang asawa ko ng alak. Isang alak. Ay, naubos ko lang nung February. Oo, Brother Joseph, kasi natural, ikaw, dati ka rin sa Pasig, sa katedral pa. Di ba? Kaya tuloy, yung amoy ng kuko. Grabe. Sa atin, kahit sa atin na lang muna tayo mag-usap kasi yung ibang mga sekta, kita naman natin. Of course, ibang mga born again, talaga pinapractice nila talaga na yun, yung wala silang, hindi sila uminom ng alak, hindi sila nanigarilyo. Maganda yun. Pero kung umiinom ka naman ng alak, hindi ka naman lasenggo, hindi ka naman lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Ayan. So, punta natin uli yung Ebanghelyo, mga kapatid. Yung later part. Kasi, okay. Sabi pa rito. Yung kasunod. Then, itong kasunod, ayun, may itong later part na to, may kaugnayan pa rin mga kapatid doon sa sinasabi natin. Ang talinghaga ng puno ng iyos, sinabi pa na sa kanila ni Jesus ang talinghaga. Ito may isang taong nagtanim ng puno ng iyos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin na natin, nakakasikip lang yan, ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin ngayon. Hukayin ko pa po ang palibot at lagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa sunod na taon, kung hindi ba, saka po ninyo ipapuputol. So you see, yung sinasabi natin ganun, related din to sa parable dito, na itong puno ng igos, 3 taon na wala pa ring pagbabago, wala pa ring bunga, wala pa ring result. Wala pa rin result, mga kapatid. 3 taon na. Ito, yung puno ng igos. So, wala pa rin bunga. Ibig sabihin,
Hinahanapan talaga tayo ng Panginoon ng pagbabago, ng resulta. Di ba 3 taon, ibig sabihin, talagang ang Panginoon ay a God of chance. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Yun yung mga pinagsasabi natin kanina. That until now, why we are still living, it is because God is giving us a chance, mga kapatid. Kaya wag mong ipangalandakan, masamang damo to, matagal mamatay. Hindi mo pwede panghawakan yan. Kasi, merong kuminsan ka, halimbawa, hindi nais ng Diyos na mapahamak tayo sa ating pagkakasala. Yes. Pero, kung ikaw mismo gumagawa ng kapahamakan mo, halimbawa, di ba? Ito halimbawa. Lasing ka, nag-drive ka. Di ba? Nasagasaan ka, or nakabunggo ka, or nadisgrasya ka. Kalooban ba ng Diyos yun? Of course, hindi. Kagawan mo yun. There are things that happen to us na it is because kagagawan natin. Proverbs chapter 19, verse 3. Merong mga nangyayari sa atin, it is because para maparangalan ng Diyos. John chapter 9, verse 1 and 2. Merong mga bagay na nangyayari sa atin, it is because inalaw ng Panginoon na mangyari sa atin. Those are temptations or pagsubok sa buhay natin. Yun yung mga 3 causes. Mga kapatid, why there are things that is happening to us. Hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos. Una, maaring yan ipagsubok. Legit na pagsubok yan. Pangalawa, it is because kagagawan natin. Kung may nangyari man sa atin, bakit tayo nagkakasakit? It is because kagagawan natin. Ano ba yung lifestyle natin? Lifestyle eating natin, lifestyle na pagtulog natin, lifestyle ng ginagawa natin sa sarili natin. Pangatlo, it is because, yun nga, ipinahintulot ng Panginoon para sa buhay natin mapaparangalan ng Diyos. Pero most of the time na nangyayari sa atin, hindi dahilan sa gusto ng Diyos, kundi kakagawa natin, mga kapatid. And then kuminsan, malakas pa yung loob natin na ibalik natin yung sisi natin sa Panginoon. Katulad ng sinasabi sa Proverbs chapter 19 verse 3, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos sa huli, ibabalik niya ang sisi sa Panginoon. Of course, may nangyayari din na talagang legit na nangyayari sa atin because God allows it to happen para ma-purify tayo, para ma-display yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung hindi mo maranasan na magkulang ka, paano mo mapapatunayan na ang Diyos ay provider? Kung hindi mo naranasan na magkasakit, paano mo maranasan na ang Diyos ay manggagamot? Kung wala kang problema, paano matutunan na tumawag sa Diyos at humingi ng tulong? So there are 3 causes maaaring yan ay pagsubok. Pero ang pangako ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa lahat ng tao pagkus tapat ang Diyos, hindi yan nais na subukin kayo ng higit sa inyong makakaya. Pangalawa, bakit talagang kagagawa natin kaya tayo nagkakasakit? Ano yung lifestyle natin? Ano yung mga kinakain natin, mga kapatid? Ano yung mga bisyo natin? At yung pangatlo na is, maybe God allows it for Him to be glorified in our lives, mga kapatid. Kaya nga itong parable ng igos na walang bunga, actually kung titingnan natin, it refers to Israel na hinahanapan sila ng Panginoon ng bunga, ng totoo nilang pagsisisi. Di ba? Di sa Matthew chapter 3, nasabi doon na ipakita ninyo ang inyong pagsisisi sa pamagitan ng inyong mga gawa. Okay?
Okay, hanapin natin mga kapatid sa Matthew chapter 3. Okay. So, hinahanapan tayo ng mga kapatid ng bunga, ng totoong bunga ng ating pagsisisi sa pamagitan ng ating mga gawa. Sabi nga rito sa Matthew chapter 3, verse 8. Sabi nito patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisi. Okay? Ang totoong pagsisisi ipinapakita sa gawa. Ibig sabihin, after na sinasabi mong nagsisi ka, ay talaga tumatalikod ka dun sa pagkakasala. Mga kapatid. So, iyan din ang ebanghelyo yung sa parable na yung puno ng igos na walang bunga na hinahanapan ng bunga sa loob ng 3 taon. The same with us. Kung bakit hindi pinutol, because binigyan pa rin ng pagkakataon. Baka sakaling mamunga. Kaya kung sakaling buhay ka pa ngayon, it is because God is giving us a chance na magbagong buhay. Ano nangyari, Brother John? May mga satanic ink, Brother John. Tapos yung mga tattoo nila, ano bang ibig sabihin nun? So, kung napuposes man sila, kung nagkakaroon man sila ng harassment, it is because kagagawa nila hindi dahil sa gusto ng Diyos. Ayan, mga tattoo na yan, may mga satanic ink na ginagamit, nakakonsecrate sa Diablo. Tapos yung mga tattoo nila, kung ano yung nakalagay sa tattoo nila, of course. Ay, thank you, Ramonito, Dimet. So yung mga tattoo nila, kung ginaharas man sila ng Diablo, it is not because kagustuhan ng Diyos, kundi kagagawa nila, kapahintulutan nila. Kung ginaharas man sila ng Diablo. Okay? Alalahanin natin mga kapatid, na binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Binigyan tayo ng free will, mga kapatid. Binigyan tayo ng kalayaan. Ngayon, kung gumawa man tayo ng mga bagay na hindi tama, hindi tayo pwede pagsansalain ng Panginoon diyan. Of course, marinig natin katulad dito, marinig natin na masama 'yan. Kapag hindi tayo magbago, mapahamak tayo diyan. Yan yung sasabihin sa atin, palalahanan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Pero kung hindi ka pa rin magbago, despite na narinig mo na yung mga katulad nito, ikaw na ang may kagagawan sa iyong kapahamakan. Pero God is a God of chances. Yun yung ebanghelyo ngayon, yun yung parable ngayon, kung bakit hindi binunot yung puno na yun na despite na walang bunga. Hinayaan mo na manatili para baka sakaling mamunga. Ibig sabihin, God is giving us a chance na magbagong buhay, na magkaroon ng totoong bunga, yung ating pagsisisi sa pamagitan ng bunga. Hinahanapan tayo ng result, mga kapatid. Ayan, Brother Romy, tama po yan. May mga tattoo na yan, may mga talagang may ano. Okay. Ayan. So yun mga kapatid, yan yung ebanghelyo ngayon. Na sana, pagnilayan natin. Kung meron mo tayong mga napapahamak na mga kapwa, ay hindi yun dahilan kagustuhan ng Diyos. Hindi niya nais na tayo ay mapahamak sa ating kasalanan. Kaya that is why He is giving us a chance kung bakit buhay pa tayo ngayon, kung bakit kung bakit hindi pa rin bumabalik ang Panginoon sa Kristo, it is because He is giving us a chance na magbalik loob sa Kanya. Yun yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9.
So, maybe that is by now. Maraming salamat sa isang nag-share. Maraming salamat sa 1.1k likes. Other are flood likes. Sana talagang mahigit 1,000 yung mga taong nag-consider na pakinggan tayo sa ating ginagawa. And then yung mga nag-tap ng screen kanina. And then yung natira na lang, Brother Joseph, John Quijano, Tatay Rumi, or Brother Rumi. Unyas, si Vance, lagi to si Vance natin nakakasama, si Nelly, si Ramonito Dimet, and then si Santos Cell 896, si Nene. Then, yung iba pa kanina na nag-comment at yung mga dumaan lang. At least may dumaan tayo kanina, isang member ng INC at saka isang member ng MCGI. Yan. So, that is by now, mga kapatid. See you later. Lobby ng pa 9 a.m. Mag-ilalive ko yung misa sa amin. Kuya Romy, Brother Romy, see you mamaya 2 p.m. Sa parokya po. Shalom, that is by now. May God bless us and keep us safe. A blessed Sunday sa ating lahat, mga kapatid. Amen.